I-search siya. Lukas. Blue. Si Zoe. Julia. Gio. Guapa. Guapa na Dudoy. Pretty boy. Kulit-kulit ha? Iba ako maglagaro. Litag lamang. Ibu baba. Timing nga, tumanalap siya. Ikaw ba ang superhero? Ha? Tip eh? Picturean, India. Wa man ko kaapil nila gapon sa ko na to. Oh, pahuway sa pud kog karitoan. Karon na pud balik. Sa una hilo pod karon. Nagataw. Pod. Grita na si Chirit na ito na karon na ganapay. Sirit na sa una tinuto ka naman. Palwag daw. Lubot sa kabayo. Taga-bunga Elaya, din mo yung eskwela. Puro eskwela na bunga Elaya din ako. Eskwela ba? Papogi. Kami Bahay pagkaraan yun eh. Kuwan mo ito eh. Dabong na eh. Biil. Sama ka sa akin first day. at tawataro lami at anak lami First day ay second day ra. at igog-igog Ilan ni kada imo? ako lagi Kita na yung kita lugo sabi niya sabi ko igog ko sa igog Nagsasin yung bahay na rin. Huwag ka raw ni tao. Sakay na po na ako ng isa. Oo, ako na isa.
Ang sweet. Ayun no, ayun nga na ako. Bagay sa yung gusto pa ni. Napani. Wala kayo. Dahil para akong si isa ka kayo Isa na. kuya tulog mga bata. Uy, tulog mga bata ko. Sakit dulu, dulu na ba yan? Darak pa, inong gidamit rin. Maghilom na ko. Wala. Gidito. Dito niya, niya. Sina pa yung gigamit. One, two, three, 4, 5 pesos. Bahit batasan. Hello, sumbok ko na rin. Ay, malik. Ay, karoon Puti ba din sa bayang gobe? Ay, di tama ito. Alis anyos na bata. Awa pa kung naitsukul-tulog. Suwan na to. Mataan. Grabe magkukunduyo no. Nung natunggo magkukunduyo. Ano nang data ko? Nasaigit ba ko? Nasaigit? Dato to boy. Igito. Ay, isang kilo at friends mo? Dini, ako mo. Wait, 5 seconds. What? Sino? Picture na? Boys, seconds, minutes. Isa. Dagan. Uy, uy, uy. Uy, Dio. Uy, paspasay mo na. Ano? Ay, sa tuklok. Andan mo ba? Ay, ang nakakaon mo ka eh. Baka nila ito ang tayo. Mas kayo malang nakayin.
Mag-isang ba? Thank you. Flower. Frozen, di ba? Lugdog. Nagbundog. Alright, so good evening everyone. Good evening. So it's time din natin ni karon and it's an opportunity sa Ginoo nga kita nagatapok ta and we also find kanang nagatapok ta for His glory and indeed yun niya ang kinabuhi is short lang. Dili siya taas-taas no nga atong kalibutan sa pag-exist pa nato ani we know na nga atong life is short. And that's why, ato siyang pahimuslan. Ato siyang ihimong naibili ba ang atong kinabuhi. That's why, pag ani pa lang nato sa kinabuhi ay kalibutan, we need to live a purposeful life. No? So, let's stand up and let's worship the Lord for what He has done in our lives. So, tuntahan ang walay rason. So, walay rason yun nga kita dili muday sa atong buhi nga Dios because He is worthy all the praises. He gives life and He will take away sa atong mga kinabuhi. Diyos amahan, tagiya sa tanan, Ikaw ang namugnan, ning kalibutan sa kadagatan o kalangitan. Balikon, O Diyos Amahan. O Diyos Amahan, tagiya sa tanan, Ikaw ang namugnan, ning kalibutan sa kadagatan o kalangitan. Walay rason nga dili ka namo simbahon. Walay rason nga dili ka pagabayahon. Walay rason nga dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Let's continue to worship Lord. Diyos ni Abraham, Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, Diyos ka namo, imong katawhan, nga niluwas. Walay rason nga dili ka namo simbahon.
Ikaw lamang ang Diyos na adunay gugmang hingpit. Kanimo lamang kami musampit. Ikaw ra Ginoo ang gamanan. Sabisanon sa labaw ka sa tanan. Ikaw ang nagmugna nining langit ug yuta. Ang bantugan Ginoo ikaw ra. So Ginoo ikaw ra. Ginoo ikaw ra ang kanwasan. Ikaw ang dalan ug ang kamatuoran. Walay lain nga handumon, kundi ikaw ra. Tinuod, Ginoo ikaw ra. Ginoo ikaw ra. Ang hangayan, Ginoo ikaw ra. Namudawat sa among pagsimba. Ikaw lamang ang Diyos. Ikaw lamang ang Diyos na adunay gugmang hingpit. Kanimo lamang kami musampit. Ikaw ra Ginoo ang gamanan. Sabisanon sa labaw ka sa tanan. Ikaw ang nagmugna nining langit ug yuta. Ang bantugan Ginoo ikaw ra. So Ginoo ikaw ra ang kaluwasan. Ikaw ang dalan ug ang kamatuoran. Walay lain nga handumon, kundi ikaw ra. Tinuod, Ginoo ikaw ra. Ginoo ikaw ra ang kaluwasan. Ikaw ang dalan ug ang kamatuoran. Walay lain nga handumon, kundi ikaw ra. Tinuod, Ginoo ikaw ra. Tinuod, Ginoo ikaw ra. Ginoo, Ginoo ikaw ra. Tinood yun, nga ikaw ra ang Diyos, nga ngayon among simbahon, pagkadaygon, Lord God, because you are omnipotent, you are omnipresent, Lord. Ikaw na kakanunay, Lord God, sa among mga kinabuhi, Lord God. Lord, even though our life is short, but Lord, we live in this world, and we exist in this world, Lord God, because you have purpose in our life, Lord. We thank you, Lord God, for that, Lord. Ngayon ka lamang pasidunggan, Lord God, in every way sa mga kinabuhi, and every circumstance, Lord. All the glory belongs to you. In Jesus' name, amen. Muling ka tayo, guys. Okay, may kabilis na lang. Our passage tonight, nakita niyo sa John chapter 14, verse 1 to 6. Pasanin kami sa simbahan ng Una. Umingon kanila si Jesus. Ayaw ka mong kabuon. Salig ka mo sa Diyos.
salid usab ka nako. Sa balay sa kong amahan adunay daghang kuloy-anan. Kung madto ako aron pag-andam o dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili kung kakamusultian niini. Verse 3. Ug kung atuan ako dito ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo, aron bisag asa ako, atua usab kamo. Verse 4. Naibalo kamo sa dalan paingon sa dapit nga akong atuan. Apan si Tomas paingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon. Busa, unsaon manamo pagkatulto sa dalan. Verse 6, si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan, kundi pinagi kanako. Ang Diyos naglalangin siyang pulong na akong ibasang ang po. Tama na mo, ngalangiton, salamat Lord, imong kakna. Kami mong itigom, tungod sa usa ka tuyo. Aron pag inumdom sa kinabuhi, ihatag ni mo kanamo, nga mo bulang. Matapos lang. Apan, amo, sa hinunduman ng saan. Bisa natapos ini. Dili nga ngay mag-uol. Tungod kay nisaad ka. Human sa kinabuhi, mas nindot na kinabuhi ang among masinapit. So I pray for these people tonight. With the power of the Holy Spirit, ikaw magalamdagan mo. Enlighten us, your word, and give us a heart of humility to accept and to believe in your word. This I pray in the name of your Son Jesus Christ, our Lord, our Savior. Amen. Ini nga passage, John chapter 14, verse 1 to 6. Si Jesus nagpadayag og tulo ka mga makapahupay nga kamatuoran. 3 comforting truths about why we should not be troubled. Upat o tulo ka mga makapahupay nga mga kamatuoran nganong di tayo mag-uol sa kinabuhi nato karon. Kung nakakaguol, dapat ka mag-uol. Ngano dunay tulo ka kamatuoran i-share ni Jesus kanato based on this passage, John chapter 14 verse 1 to 6. Number 1, He prepared a place. Number 2, He will come again. Number 3 is He is the way. So tunay tulo ka mga makapahupay kamatuoran di ka ani nga passage nanong di ta angay mag-uol bisan unsa man ang mga putanga ayaw kag-uol. Una, nag-andam siya dapit alang kanato. Ikaduha, mabalik siya kuwaon kaniya. Ikatulo, siya ang dalan. So una, ningon si Jesus kanila sa verse 1 of chapter 14. Ayaw kamog kag-uol. Unang statement ni Jesus. Salig kamo kanako o salig kamo sa amahan. So una niya, ayaw kamog kag-uol. Pangutana, nganong ningin man si Jesus chapter 14 verse 1 ayaw mong kag-uol? Tungod kay at chapter 12 of 30, nag-isbot na siya nga doon na siya mamatay. Nagpasabot-sabot na si Jesus sa mga tinunan na doon na siyang patyon. Una, pag-abot sa chapter 14, nakita siya nga nag-uol na yung mga tinunan. Na ilang master, ilang nagalon si Jesus, ugian na nila. So, basta na po ang mga bahin sa chapter 12 o bahin sa chapter 13 na nag-isgot si Jesus na doon na siyang patyon. At basta na ito ang isa ka passage sa John chapter 12 verse 32 katos 33. Nagingon si Jesus, o kung iisa na ako gikan sa yuta, kabigon ko ang tanang tao nga gikan ako. Ini nga verse nakasabot ni gitayon siya.
ug kung iisa na ako gikasuta, nakasabot na ibitay sa cross. Kabigon ko ang tanang mga tao nga rekan ako. Meaning sa si Kristo mabitay sa cross, ang mga tao may paglaom na sila makasulod sa langit. 33. Sa pagsulti ni Jesus niini, iyang ipasabot ang matang sa kamatayon nga mudangat niya. Ayun niya nga, iisa na kung iisa na ako gikan sa yuta, ibitay. Verse 33. Sa pagsulti ni Jesus niini, iyang ipasabot ang matang sa kamatayon nga iyang dangatan. Iyang ipasabot na daan sa matinuran niya nga ibitay siya sa cross. Ug doon na. Dahil bahin sa chapter 30 nag-isgot ang Jesus, ay tulog na hapit na siya mamatay. Chapter 13 verse 1 ingon, nasayod si Jesus nga niabot na ang panahon sa iyong pagbiya nining kalibutan o pag-adto sa amahan. Mga anak, dili na ako magdugay uban kaninyo. Mangita kamo kanako apan sultihan ko kamo karon sa akong isulti sa makadagpuan sa mga bayo, dili kamo makaadto sa akong adtuan. Pasabot niya, ang kamatan sa krus niya, siya rin makahimo anak, dili kahimo ang iyang magtinunan. Manabi siya nga, dili kamo makaadto sa akong adtuan. Sabot niya nga, hapit sa mamatay o dili pwede nga ito makahimo siya lang anak. 36. Inis Pedro, ito na niya. Magiging kanunay acting na maguna-unang istorya. Si Simon Pedro ng utana, ang Isos. Ginoo, asa man ka maadto? Yung si Isos nga, doon na kung biya ni kalibutan na, dili mo kaadto sa kong pag-adtuan. Si Pedro, grabe ka, kuryoso. Utana siya. Ginoo, asa man di ka maadto? Si Jesus nito ba? Dili kapakaron makaadto sa akong adtuan bro. Apan makaadto ra ka unya. Ikaw Pedro, dali mo ka pangilin mo kaganang kuti-kutihon. Kanang adtuan ka adtuan pero makaadto ra ka unya. Meaning, humanak ko nga sa cross, makaadto ra ka sa langit. Oh. Verse 37. Si Pedro nung utana. Mas Pedro dyan ka puti-kutuhan. Ginaw nga nung dili man ako makauban kanimo karon. Andam ako pagpakamatay alang kanimo. Nakasabot as Pedro nga ang pasabot ni Jesus nga adto siya. Na di sa kaadto pasabot ng kamatayon ni Jesus. Yes Pedro. Ginoo, andam ako magpakamatay alang kanimo kung kamatayon na andam ko. Yes Pedro nagpagka isog-isogon. Pero sa aktual, kay Bota, nanalaw. So, ito si Jesus mitubag kang Pedro. Andam ka bagayod, pagpakamatay, alang ka na ako, bro. Iba niya pangutanan niya, si Pedro. Sultihan ko ikaw, sa dili pa mutok-tugaok ang manok. Ilimod mo na ako sa makatulog. Diyan natapos ang chapter 13. Sugod na karon, chapter 14, verse 1. Ayaw kamo kaguol, mato ni Jesus. Ano? Ang istorya na preceding chapters, nag-isgot na si Jesus doon ng patyon. Gani si Pedro, gusto sa mga matukan ni Jesus, nag-uul na sila. O nakasend si Jesus na nag-uul na sila. Busa, chapter 14, verse 1, ingon, don't let your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. So, as human beings, we have the tendency to grieve when our loved ones will pass away. So, lagi tayo kinaiya o tendency na mag-uunta, ningaunta, kung atong mahas kinabuhi, mapanaw. O bunigibati sa mga tinunan ni Jesus na nag-uol sila. Kaya nagpasabot na si Jesus na hapit na siyang katsyon. Kaya si Pedro nangahas na, isaag na.
nga willing mapagkamatay ni Jesus kay bawa siya ilalim. Pero makita nimo na si Kristo nakita na siya sa imo tinun-an nga nagbuol usa ningon siya, don't let your heart be troubled. Ayaw mo kaguol. Saling mo sa Diyos, saling mo nako. Pero di lang dihakutob si Jesus mingon. Jesus gave them a comforting truth why they should not be troubled. Pero ni Jesus nga, ayaw mo kaguol. Wa sa dihakutob. Nasa gisulti, naroon di sila nga mag-uol. Kita kay mag-uol, pero kay gibuhat. Si Jesus nga, ayaw mo kaguol. Kung i-share na karon nato, siyang pulong, ang tulo ka kamaturan, nganong di ka ngay mag-uol. Bisan sa kamatayon man na, mawa, sa atong kinabuhi, kung mas kinabuhi, mabiya, kung sa problema man na, di ka ngay mag-uol. Labi na kung kamatayon. Ano? Jesus said, He prepared a place for you in heaven. Yun siya, verse 2. Sa balay sa kong amahan, adunay daghang puloy-anan. Kung muadto ako aron pag-andam o gapil alang kaninyo. Kung dili pagkini tinuod, dili konta kamusultihan nini. So rin Jesus, ay mo kagoon. Sa balay sa kong amahan, daghang puloy-anan dito. Kung di pa rin tinuod, di ko konsultihan. Mawag ito matukod dito kay pag anong dapit para ninyo. So ay mo kagoon sa kawagalakan ninyo. I prepare a place for you. Hindi kalimutan na. Maagi taghang kasi-klaseng kagulanan sa kinabuhi. Maabot din nato ang kasi-klase mga problema. Apan ang gisaad ni Jesus maoy makapahupay sa atong kagulanan. Ingon siya. Ay mo kagalaka, mo kaguol. Masabi nga, ay mo kaguol, huwag ito imperno. Masabi nga, ay mo kaguol, wala bita hukom niya kamatay. Masabi nga, yun siya nga, ay mo kaguol. Because I prepare a place for you in heaven. Sa kabalay, nadili sama sa kalibutan. So, makita nimo nga si Jesus nag-comfort. Usana na, i-promise na mag-prepare sa puloy-anan sa langit para nila na nagtuo kaniya. But how Jesus can prepare a place for them in heaven? Kung saan ang pag-andam ni Jesus o balay sa langit? Una, dapat mamatay siya. Una, kinanggi siyang mamatay sa cross para bayaran ang atong masala usa sa mag-andam o gapit sa langit. Mabitaw, nag-isgot siya kanila nga paingon na siya patyon. Kaya usana ka pamaagi, ka proseso, para ang gisaad nga balay sa langit at ang puy-an sa nagtuon niya, matuma na. Dili na mahintabo, kundi siya unang mamatay sa cross. So, dili niya maandam ang dapit alang kanato dito sa langit, hangtod na dili siya mamatay sa cross alang sa atong kasalanan. Because without Christ's death on the cross, there is no forgiveness of sin. Hindi ka kapoy sa langit. Dapat bayaran sa niya una ang atong kasalanan na mao'y babag nga nung di ka kasong langit. Yasang pagkamatyan una atong mga sala, usa sa mag-andam og dapit sa langit para nato. So, hangtod nga di mabayaran ang atong kasalanan, dili kita makasulod sa langit. O dili kita makapuyo sa gisad sa Diyos na dapit. So kinahanglan mamatay una si Jesus sa cross, iula iyang dugo, parang andaman tayo dapit sa langit. Jesus must die for our sins to fulfill the symbolism of the Old Testament animal blood sacrifice or offerings. Anong si Kristo dapat namatay doon sa cross? Iula ang dugo niya tungod kay usab kini kakatumanan sa mga hulagway na gibuhat sa Old Testament, sa mga saad, gibuhat sa mga kaparian ng mga halad.
Usa ni ka ulagway. O si Jesus ang mutuman, ang katumanan ani. O diha sa templo, sa Jerusalem o sa mga tulda nga tigumanan sa mga Hudyo, nasa lay itawag o kanang lugar ito o holy place o holy o holies nga diin ang Pangulong Pari musulod ana o magdasya o dugo sa mananap para ihalad sa mga sala sa mga tao. O manis siya ang iwan sa Pangulong Pari sa Old Testament. O usa lamang na ka ulagway, usa lamang na ka simbolo. Iabot si Jesus karang kining mga halad matuman diha kaniya. Ning Hebrews 9:7. Ang Pangulong Pari lamang ang makasulod sa tulda nga anaa sa sulod, kasabot na sa Holy of Holies. Ang tulda sa mga Hudyo gibahin na sa sulod og duha. Ang una na kwarto, holy place. Ang pinakasulod, Holy of Holies. Kung ang makasulod ang Holy of Holies, mo lamang ang Pangulong Pari. Kung dala sa grupos mananap, ibisibis na dito sa Ark of the Covenant, upaw, para sa simbolismo na ang salak sa mga Israelita mapasaylo. Bakit ka na sa lamang ka, ulagway, anino, sa dugo ni Jesus ihalad sa cross. So, ngayon ang Hebreo, 9:7. Ang Pangulong Pari lamang ang makasulod sa tulda nga anaa sa sulod, Holy of Holies. Magdala siya dugo sa lanap na inihalad sa Diyos alang sa iyang pagalingon ug alang sa mga sala sa mga tao. Pinabuhaton sa Pangulong Pari. Magdala siya dugo sa lanap para ihalad sa mga sala sa mga tao ug sa iyaha. Verse 11. Apan niabot na si Kristo. Ingon nga Pangulong Pari. Verse 12. Misulod si Kristo sa labing balaan nga dapit. Magkausal lang ug alang sa tanang panahon. So, si Kristo nabot na ang tinuod, naglulugwayan sa tanang mga simbol sa offering, sa dugo sa Old Testament, niabot na si Kristo. Misulod si Kristo sa labing balaang dapit. Siya ang misulod sa labing balaang dapit. Ug di na sa tulda dito sa cross. Makausalan ug alang sa tanang panahon. Wala sa magdala og dugo sa mga kanding o sa mga nating baka aron ihalad. Ang iyang gihalad mao ang iyang pagalingong dugo. Asa man gihalad ni Jesus iyang pagalingong dugo. Dili sa templo o sa cross. Kung mo to yan, wala ang dapit isuglan niya. Sa Old Testament, ang mga pari, magdadugos na ilang ihalad. But Jesus, ang tinuod, ang katubanan sa kanang mga halad sa mananap, naabot ang ihalad, ilang kabalingo. Ang verse katapusan ngayon, ihatagan kita niya sa kaluwasan ng way katapusan. Tunahitabo na ang kaluwasan masiguro na nimo maangkon. Iniabot na ang tinuod na offering sa tanang mga offering sa Old Testament for the forgiveness of sin and at least the death of Christ at the cross. Yun siya, ihatagan kita niya sa kaluwasan na way katapusan. Once makabaton ka sa kaluwasan ka ni Jesus, wak ni katapusan. Way putol. Dili kay naron mawa ugma dili nga ng kaluwasan ni gihatag. Gihatagan kita niya sa kaluwasan na way katapusan. Kung maangkon ni mga kaluwasan through Jesus Christ, wa ni makatantang, makaputol, makailog ana. Kay siya niingon, gihatagan kita niya kaluwasan na way katapusan. Ang iwalan ka nimo, tinuod ka bang misalig ni Kristo na offer nimo? So, pag-abot sa chapter 10, chapter 9 to sa Hebreo, gisgutan nga ang maong mga halad, mga anino lamang,
simbolo lamang kini sa umaabot nga mao si Kristo nga maghalad sa iyang kaugalingong dugo dito sa cross. Ito mga halad sa mga kaparian sa Old Testament para sa kapasaluan sa dugo sa mga tao, unang buwan ko anila. Ang tinuod mao si Kristo nga moabot. The Lamb of God. So, chapter 10, Hebreo verse 1, ingon, ang balaod sa mga Diyo dili hingpit. Anino lamang kini sa mga maayong butang nga umaabot. Anino? Di ba anino? Di ba tinuod? Nagin tinuod na asa gid anino? Kung na puluan. Verse 9b. Usa giilisan sa Dios ang tanang makaraang sakripisyo o giilisan kini sa sakripisyo ni Kristo. So, ito mga karaang sakripisyo sa Testament, tulagay na to, simbolo. O sa pag-abot ni Kristo, wa na itong pinta. Naabot ng tinuod na asagi kang anino. Verse 10. Tungod kagituman ni Kristo ang buot ipabuhat sa Diyos kaniya. Kung sa may buot ipabuhat sa Diyos ang Isos. Amatay sa cross. Kagituman ni Kristo ang buot ipabuhat sa Diyos kaniya. Nahinluan kitang tanan sa sala. Pinaagi sa paghalad sa iyang kagalingong lawas sa makausa lamang ug alang sa tanang panahon. Gituman ni Kristo ang buot ipabuhat sa amahan niya nga manang matay sa krus siya. Yan ang iula yung dugo. Nahinluan kitang tanan sa sala, pinaagi sa paghalad sa iyang kagalingong lawas sa makausa lamang. Kasara, mag-offer si Christ sa krus. So that offering is for all time. Bisan karon, lugar na si Kristo namatay. Once mo tuog ka, ang mong kamatayan sa cross niya, epektibo. Verse 11. Adlaw-adlaw ang matagpari ng Hudiyo nagbuhat sa iyang gliyusong tulmanon o nagsubli-subli paghalad sa samang mga sakripisyo. Apan kining mga sakripisyo ha, dili gayon makawagtang sa mga sala. So, gabalik-balik ug halad ang mga kaparian sa Diyos sa templo. Kada adlaw, kasubli-subli, apan ingon, apan kining mga sakripisyo dili gay makawagtang sala. Simbolo ra to sa tinud nga himo ni Kristo. Pag abot ni Kristo kay naman, obsolete na siya. Verse 12. Apan si Kristo naghalad og usa ka sakripisyo alang sa mga sala. Kining sakripisyo epektibo hangtod na gayud sa kahanturan. Ang sacrifice ni Christ sa cross, maora ang sakripisyo na epektibo hangtod sa kahanturan. Kausara buhatan niya, kausara himuan niya, pero ang iyang epekto utulkan. Mao nga, wala na kinahanglan ang mga halad sa sakripisyo sa mga kaparian. Apan ang mga padig mo diyo, nagkadayon gihapon. Apan wala na kini kapuslanan. Kaya dili mo kini makapasaylo sa mga sala. When Jesus was resurrected, He told His disciples to preach the forgiveness of sin. That forgiveness of sins is through His name. Wala nga, pagkapanahon ni Jesus, ikaslugnanan, iyang gisugo yung tanan niya, na pagbali mo, ng kapasaluan sa masala, pinaagi lamang sa ako ngalan. Ang nagpula sa dugo ninyo dito sa cross. Ang katumanan sa tanang mga simbolo sa Old Testament ng mga halad. Lucas 24:47 ningon si Jesus, kini nga verse after si Jesus nabanaw. Nimo tinud-an niya yang gi sultian nga ni ang inyong kinahanglan iwali. Yun siya. Lucas 24:47. Kinahanglan nga isangyaw pinaagi sa iyang ngalan ang mensahe mahitungod sa paghinulsol o pagpasaylo sa mga sala.
ngadto sa tanang mga nasod. Muna katapusan nga kapitulo sa Lucas, o niya, yang giingnan niya matulog niya, kinahanglan nga isang yaw. Pinaagi sa iyang ngalan ang mensahe na itungod sa pagkinulsol o pagkasaylo sa mga sala ngadto sa tanang nasod. Pag-iwalat sa mga tao, kung gusto kayo mo sa pagkasaylo, ang iyong itsanglaw nila, nanagyo ni Jesus. That only Jesus can forgive your sins. Only the sacrifice of Christ can forgive all our sins. Muna ang dapat na ito isaya. Kung nag-iwan ni Jesus, huwag niya lain na makapasalong sala. Dili imong pagbinuutan. Bisag pila kabuutan ba ito mo, in your nature sinful ka. Makasala ka. Usalang kabutang na kalimpyo ka. Yung Biblia, kung ikaw muto sa ngalan ni Jesus na namatay sa krus. Ngayon ang buhat 13:38-39, busa mga igsuon ko. Angay kamong masayod nga pinaagi kang Jesus. Gisangyaw diha kaninyo ang kapasayloan sa mga sala. Balik-balik si Biblia na diha kang Jesus, gisangyaw ang kapasayloan sa mga sala. Wa nimo, wa sa simbahan, wa sa kwarta nga bayad, ang kapasalan sala, naara ang Jesus. Kaysa nagbayad, sala nato dito sa cross. Busa, mingon siya, busa mga igsuon ko, angay kamong masayod, na pinaagi kang Jesus, gisangyaw da kaninyo ang kapasaluan sa mga sala. Ubrin ni Botron. O hibaluin ninyo nga ang tanan nga nagtuo kaniya. Tanan nga nagtuo kang Isus sa pinasing-kasing naluwas sa tanang mga sala. Saling mo, tuo ka ni Christ as Lord and Savior heartily. The Bible says, all your sins are forgiven. Di sabi nga ay masala ni mo, ako magini, murag ako gini bayan. Ako mabayan na katuna yung katuna. May katuna pa kagutang. Tangan pa ka. Dili. Hibaluoy ninyo nga ang tanan nga nagtuo kaniya. Naluwas sa tanang sala. Butang na dili mahimo sa balakod ni Moses. Kaya sa balakod ni Moses, kada sala ni mo over. Kada sala ni mo over. Puro itong kandi mo. Baka o mga kamiro. Kada sala ni mo, over ka. But there's one person na nag-over. Para nato, sa tanang sala nato, sa tanang kapanahonan, kas ara nag-over o nalaan. O ka na ang over ni Christ sa krus. Ang sala ni mo, kita ka ni adto, pagkabata, hangtod ka, matiguang. Ibayan niya ka na. Usaray buhaton ni mo, mutuulan ka niya. Na siya ang nagbayad sa ang sala ni mo. Butang na di mahimo sa balako ni Moses. Di mahimo ni mo. Kana ra ang makahimo. Without forgiveness of sins, we have no place in heaven. Kaya dapat makapuyo ka sa langit, dapat wa kay sala sa usa. Una nga dili gina mahimo sa tao ang pagsusalangit na siya sira. Bisag kung sa kapuutan ng tuhana, hindi gina perfecto. Papanalay usa ka person na matay sa cross para nato, karon tanan sa ato, bayran niya completely. And that is Jesus. Without forgiveness of sins, we have no place in heaven. Forgiveness of sins is only through Jesus Christ. If you believe in Jesus, your sins are forgiven. Once mutukan ni Christ heartily as Lord and Savior. As what the Bible says, bilang resultana, o pumunta sa kalibutan, diha na ng bersikulo. Ato na nang ibasa, kung sa giingon. The Bible says, ang tanang mo too, ang Kristo, na naghalad sa krus sa mga sala, tanang sala ni Mugasan. Kusa, palipahin ka musod sa langit, hato niyo, muto na ka ni Christ, all your sins are Yugasan. You don't have to worry when death comes. Hindi na mabalaka kung abot na kamatayon.
kung ikaw ito ni Kristo, kay kabaw na ka, nga kang sala kung gibasahin mo na. You don't have to worry when death comes or when Jesus comes, when Jesus returns. Because you are sure of your place in heaven. Di na ka mahadlo, kung wala ka, hindi ka matay mo, o balik, ang binukang gabi kung ituo ka ng Kristo as Lord and Savior, because the Bible says, all your sins are forgiven. Kung buhay makahimo anak ng klase offering, si Kristo. The Bible gives us a glimpse kung sa'y hulagway nining David nagisaan ni Jesus sa iyang mga totoo. Si Jesus, bisaan siya o hulagway. Kung sa kanindot ng isa nga David niya, nagiandang sa mga tuo niya. Naigamay nga patikim o kanang gamay o lagway ba kung sa kanindot ni David, bisaan ni Kristo. Misa nga, ayaw mo kabuol. Salig mo kanako, salig mo sa amahan. Kay sa balay sa kong amahan, daghang puloy-anan. Ganit sa Ubadas King James mansions. Kung di pa ni tinuod, dili kunta ka mo sultihan ni ini. Ini isa ni Jesus nga balay sa langit. Di ni siya sa kadapit na makita na niyo sa kalibutan. Kung sa na'y gamay, nakakita na nato si Biblia kung sa kagrabe ni Dapita. Eh, di siya mo sa ano dapit, kung alam ni, naningabot ni dito. Mura din, hindi sa Ginoo. Dili nga ng Ginoo. Nisaan siya dapit. Yung mahibong kauba, yun ni mo damha. So, atong tanawan ang pinakabasibliya na napakita unsa ka nindot kinapita isaan niya kita mo ganyan nga mapuad ko sa Amerika kay nindot ko nila pita nindota proud na kaikangan nakato ka ng dapita nga nindot pero kinigisa ni Jesus Christ. So, gamay nga pagpakita kung sa hulagway sa David nga giandam sa Diyos dito sa langit. Si Pablo, ihatag na nato gamay nga ideya kung sa ning langit, gisaad sa Ginoo, o kung sa ning paraiso, gisaad niya sa tulisan. Pagkatong tulisan, nagbitay sa cross, lingon siya, Jesus, hindi ako kung hari ka na. Ano si Jesus, karon, uban ka na ako sa paraiso. Kanang paraiso, kung isa ni Jesus nga balay sa langit, mo nakita na, mo lugar na. Si Pablo, nag-iskot siya, ang napita. Ihatag siya bulagway sa mong dapit. Kung manong, di butang manis Biblia. Ang tagaan, tagamay idea, kung sa ka, ay bulungan ka, amazing napita. 2 Corinto 12, 2-4. Yung versikulo 2. May nailanan ko nga usa ka Kristohanon. Si Pablo, nagkailanan Kristohanon, believer ni Christ. 14 na katuig karon, sukad nga gibayaw siya, natos ikatulong langit. Si Pablo, natag siya sa kaistorya nga, may usa ka Christian, o magtuto ni Kristo nga, gibayaw natos langit, ikatulong langit. Ang third ari, ikatulong langit, third heaven. Lord, ang atong universe, tulo na ka heaven. Alam, makita, kawalangan nimo, verse 7 na, kanang gipuyan sa mga planeta, mga planetary space, heaven ka po na, second. The third is God's abode, katong gipuyan sa Ginoo. So, may siya, may nailan ako nga usa ka Christian. 14 na katuig, karon. Ulugay na. Sukad, nagibayaw siya, ngadto sa ikatulong langit. Ining langit, isad sa Ginoo, na si Kristo, gaandam o dapit para sa langit, langit ni nga third heaven, ikatulong langit. Sublion ko, nasad ako, na kining tawhana, gibayaw nga tos paraiso. Ako sabot ang paraiso o third heaven, same place. Para nakita na, kayong Jesus nga, today, ugang ka tos paraiso. Jesus,
anak ng dapit kanino sa langit sa mamahan. Mao dapit ra na. Samtang dito ni tawhana sa kitawag o paraiso o third heaven, yun siya. Pero kini nga istorya, kung basahin ito mo istorya niya, si Pablo ni gamit og third person. Wa siyang sulti diretso nga ako ni. Papakita na wa sa mga buhay. Ako ni, papakita na yung i-share niya with humility. So, yun siya na may Kristuhanon, pero siya gawin. Yun siya. Samtang dito siya sa mong dapit sa paraiso o third heaven. Wani ang iyang i-share nato sa dito siya. Una-una, patikim na nga ginamay, ginagmay. Dito, nanungog niya ang mga butang na dili mahubit sa mga tulog. Dili, masultig ba niyo, di ma-explikan. Sina, kung sa ito, ako masultig, ako ma-describe. Kung wala itugot, nalitukon sa tao. Ang nakita dito niya mga sikreto sa third heaven o paradise, dili malitok ni Pablo, unsay nagpasutik dito yung lugar. Kita ba, makatutag ng lugar, wapo sa dito ni madapit. Describe na nimo. Kung dito, lingkyo kayo, ilang mga tao dito, ilang mga balay. Huwag kita. Nana, kung dito, Pablo, di sa ka-describe. Why pulong na kalimutan i-describe sa nakita sa asma. Tingana ang dapit, ganda sa Diyos sa nagtuon niya. Nag-his usab si Apostol Juan yung napita. Si Apostol John, niya panagisbutan na pinapita ang sa kanindot. Sa dihang ang Diyos nagpakita kaniya pinaagi sa pananahon. Si Apostol John, kung share po nato sa gamay patikim. Unsa ning dapit ni sa Ginoo nga paraiso o kining langit. Natua dito ang inandam nga mga balay sa pagtuon niya. O ato ang doon sa pag-describe po na Apostol John. Ipadala 21 no versikulo 2 sa ingon. Nakita ko usab nga mipunsad gikan sa langit ang balaang syudad. So kining third heaven o paradise na ay syudad. Ay syudad. Ang bag-ong Jerusalem, yung Jerusalem, nagikan sa Diyos. Verse 21b. Ang dalan sa maong syudad, lunsay bulawan. Ug tin-aw kini sama sa kristal. Yung kasada, lunsay bulawan. Di sudara. Pangitag syudad sa kalibutan, kung sa kadato ng kalibutan na, may karsadang bulawan. Tungod kay kuna, tubo na sa mga tao. Ang mga nartil-til. Dito sa langit, ang isas Ginoo nga dapit kapuy-an sa nagtuon niya ang karsada pure gold. It could be real gold or it could be a representation of purity, magnificence sa Ginoo. Pero kita niyo yung hulagway niya, yung may sama nila tita. So, kung ang galan bulawan, kung sa nagka ang mga balay dito, ang mga lipak, karsada ganit bulawan. Imagine niyo kung sila ng balay. Dinis kalibutan, white tao na nagbalay ng bulawan. Uban sing-singra, ilagmay, pero kini, ibu karsada. Lain pa dyan. Sumpay nga verse 3. Tanawa ang i-share ni Apostol Janato sa ipakita ang kananaon sa Ginoo niya unsa kanino tinapita nga kuy-an unya sa mga nagtuo niya. Nay ko balaka patay makagbuhi, balik ang Ginoo ay ko balaka. Nasa giandam madapit nga nindot kayo. Verse 3. Og nadungog ko ang usa ka tingog nga nag-ingon. Ha? Nagsulti gikan sa trono.
Nakabati si Apostol John og tingog. Na naglingkod sa trono. Diyos. Lingon. Karon ang puloy-anan sa Diyos aning anas katawan. So ang balang syudad, ikas langit, binaog. Tanang mga totoo sa Ginoo ni Kristo, upoy ang napita. Kanya, mag-iipon ang puyo, ang Ginoo o katawhan niya, diha sa mong syudad nga balaan ang bagong Jerusalem. Nya, muni hulagway. Karon ang puloy-anan sa Dios ani ana sa katawhan, mag-iipon ang puyo ug sa Ginoo. Magpuyo na siya tipon kanila o sila mahimong iyang katawhan. Ang Ginoo o ang iyang mga katawhan niya sukod na kayo. Intimate relationship. Ang Diyos makiguban kanila o siya mahimong nga ilang Diyos. Intimate relationship. Verse 4. Huwag mo niya pinakapilin. Verse 4. Dito kahiran niya ang ilang luha. Ya? Minsan rin ninyo, nawa pa makasuway og to ang luha. Pagkatao pa lang sa kalibutan, dito na mo luha, e natao ka, problema ay dapito. Ang bata gani mo hilak, hindi katao, delikado na. Nagsagarang bata ni katao, mo hilak sila kay problema na ako. Pero, ning napita, isa niya, pahiran niya ang ilang luha. Kung wala na kamatayon, kasubo, paghilak o kasakit, kay nahanaw na naman ang daang mga butang. Pagkanindo, ang isaad ni Jesus na dapit na puy-anin, naraning mo buto kang sa dili. Basta akong i-share ninyo kung sa'yo nasulat sa Biblia, na ako lang nabasa. Paano ako kang magamaa, huwag ko kumatos kalibutan, nasulat na ni, walang kang mabasa. Kung karoon atong ibasa, naranin mo kumutuo ka. Kaya daotan, kumutuo ka. Kaysa di ka mutuo, pinatinood. So, dito, inapit isas Ginoo nga paradise. Inigandaman ng balay atong pulianan sa langit. Ngayon siya, dito, wala na ikamatay. Di na ka magsubo. Di na ka mahila. Di na ka masakit. Asa ka mangitas kalibutan, napitas kalibutan nga, di ka mahila. Asa ka pumupuyo sa kalibutan, kung sa kadin, ang hintang niyo mo, hilak yapon ka. Asa napita pa ka mupuyo nga, grabe ka, prosperous ka nasod, dato ka nasod, mamatay ra yapon ka. Maghilak ra yapon ka. Pero naidapit, isa sa Ginoo, ang kining tanan, wala na rin po. Tanan dapit, hindi ka mahila, hindi na ka masakit. Wala nga, sa kalibutan, mahilak ka. Kung di nasparta, masakit ka, may kwarta. Kung di na, masakit ka, mapulisyo itong mga tagtulman, itong mga anak, siya, maligat ang mabutan. Kaya kalibutan, nga na ang kahintang, pero kining napita, yung Biblia, kaya nahanaw naman ang daang mga butang. Atong kaniadtong kalibutan na muhila ka, kalibutan yung ipian na masubo ka, kalibutan mamatay ka, mahanaw raon niya na mupuyo ka dapit, nga bagong kalibutan baong langit, nga wa na ni tanan, di na ka muhila, di na ka mamatay, di na ka masakit, wa na ka subo, o di na ni makita ni kalibutan na. Bisa ko siya ng kadato, dahil dato, naghigo na ganoon. Ano? Manip, di ka maghata ni mo real joy. Ang lugar, di ka maghata ni mo real joy. Asa pa ka puyo na dati. Muhila ka, masubok ka, masakit ka, matay na ka. Apan nisa ni Ginoo. Ayaw mo kabuod. Salit ka mo sa Diyos, salit ka mo kanako. Kaysa balay sa pamamahan. Nag-anak kong dapit, alang ka ninyo. O sa kadapit, na di na ka muhila, di na ka masakit, di na ka magdangoy-ngoy sa imong kalatian, di na ka masubo, wala ka matayon. Kung di panitinood, dili kung ta ka musultihan na ini. Sabot.
Si Jesus, nagsulti ka nato sa tinuod. Usa, may naman ang Korinto 2:9. Hinoon sumala sa giingon sa kasulatan. Ang wala makita ug madungog, ug ang wala gid palandunga sa tao. Mao giandam sa Dios niining niadto na gugma kaniya. Makanindot sa saad sa inyo. Sa mga tao, hindi mahal si Ginoo. Gusto siya at akong kayo. Ang malagbasa. Unang Korinto 2:9. Hinoon sumala sa giingon sa kasulatan. Ang wala makita o madungog o wala gyud palandungo sa tao. Mao ang giandam sa Dios ni adtong nahigugma kaniya. Kanang pulong nahigugma kaniya ay pasabot na sa mga magtotoo sa Dios. Ang tinuod ng mga magtotoo ni Kristo mo na sila ang tinuod na nahigugma sa Dios. Yung nga, I love God. Pero kung tanong mo, who is Jesus to you? Is He your Lord and Savior? Enough to save you? Kung ikaw, yes, ikaw ang nahigugma sa Diyos. Yun sa nari, ang wala makita o madungog, o ang wala di palandunga sa tao, mao ang giandam sa Diyos ni adto nahigugma kaniya. Yun nga, mao din dapit ang gisas dino nga, uy, ang santuon niya, di ka mag dahong ini dahil ang wala makita, wa pa niyo makita sukad-sukad, wa pa ka makabatig mga awit kasama niini. Ang wala di palandunga sa tao, may giandam sa Diyos na ito nahigugma kaniya. Usa, ang pinaka-importante, ano ka mag-uon, gugma ang Diyos. And how to love God? Accept Jesus. Believe His Son Jesus who died for you. The Bible says, John 16, for God so loved the world. And God niya, the Father, namahan. Nagugma sa Diyos ang kalibutan. Ang kalibutan kita ang kasala. Ihatag niya ang bugtong anak. Araw mo tuo kaniya. Di malaglag. Kundi may kinagumala ka tapos. Meaning, kung ikaw tinuod, nagugma sa amahan, tutuo ka siya. Ang pumunta na karon, kung saan man nato pagsiguro nga maapil ka sa listahan na tagalangit, tagadapit, kasi sa aras Ginoo, ang gitawag niya o dapit na andam sa balay, sa langit, kung saan na maapil ka sa listahan. Dapat kitang kalista, magkarestro para na maapil ka sa panahon nga sa eleksyon. Dapat magkarestro ka para sa eleksyon, yung mga nakalista dito. Dili pwede ka parestro para makabotar ka during time of election. Di pwede. Dapat before sa election, magparestro ka una. Siya time lahat ang gobyerno na ting-restro na. Di ka marestro, di ka kabotar during election time. Sa langit, na dapat na ay ting-restrong oras o panahon. Aron sa panahon na mag-roll call dito langit, naimungaan, anos ana ni magparistro. Aron imungaan maapil dito nga, nakaibay dito, nakaipart sa langit. Karon nabuhi pa. Dili pwede ka nga, ato lang paristro, di ka makain di mo. Para mag-eleksyon, di ka pwede mo butan na pagparistro ka sa day of election. During judgment time sa Ginoo, di pwede nga anak pa ka mga dam. Karon kada ang ngandam samtang makamatay o samtang usong balik. Meaning, basta buhi pa ka. May paglaon. Namalis ka kanina. Basta marikod ka. Yun ang Lucas 10:20. Ayaw kamo kalipay tungkol kay ang mga yawa ni matuo kaninyo. Kundi paglipay inoon kamo kay ang inyong mga ngalan na sulat dito sa langit. Ini sila mga apostoles ni Christ na buhi pa. Nalakaw sa mga kabaryuhan o nag-ayo mga sikiton in the name of Jesus. O daghan ng mga balatian, mga taong gidemonyuhan na naayo, iabong nilang yawa sa tao in the name of Jesus kay di patuo
ang yawa paggamit na sa nga ni Jesus. Apan si Jesus warning nila. Ngayon Jesus, pag-ulit nila, Ginoo, grabe. Daghang demonyo ng iapog na mo sa imungan. Daghang nang-ayong mga balatian, mga tao nga nagawas nun sa bande sa demon. Grabe Ginoo. Apan ng Jesus. Apan ayaw ka mo kalipay. Tungod kay ang mga yawa ipatuo kaninyo, kundili paglipay noon kamo. Kay ang inyong mga ngalan na sulat dito sa langit. Bumiyon nga. Kay ang inyong mga ngalan isulat pa. Isulat na. Buhi pa sila, mga apostoles, ilang ngalan na sulat na sa langit. Kung sa gibuhat nila, ito ni Jesus. As Messias nila. Who is Jesus to you? And Peter said, you're the Christ, the Son of the living God. Ito sa ni Christ ng Messias, o sa ilang ngalan, ginistas natin. So kamo, kapalista mo. Kung ba ninyo saan, tingali, masig, o umulista. Muna ba ni ang restriction ng bayan? May Panginoon, kung sana ang requirement, magtuo ka ni Jesus. Di na kang ato ko kusina. Di na kang ato ko sa lugar na magsakay pa ka. Di sa sa mong itindog, gilingkuran ka rin diri. Uy, di ka malisa sa langit. Ang buhato lang niyo mo yun ka, Lord Jesus. Thank you for dying at the cross for my sins. Dili ko kahimo akong kaluwasan. Salamat ikaw ni Himo. Ikaw naman tayo sa cross, kulin ako. Kung gibayan akong tanang sala, ugasan ko nimo. Ako kang tuan, ugawaton. Ingon nga akong mananungas. O Diyos kinabuhi. The Bible says, your name, from the red that in heaven. Simple na kayo, dali na kayo ang mga tana. Mutubak ka sa Biblia. Muwara din na. Mutubak ka. Bila ng 2 Corintios 6:2. Kaya nag-ingon ang Diyos. Gidangog ko kamo sa takna na akong gikahimutan. O gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mao na kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Karong adlaw mabuhay ka pa sa kaluwasan. Karong adlaw nung magparikod ka sa langit, magparisto ka. Dili kay magbuhat ka mamatay, anak pa ka masayod, kung naristo pa ka, dili ka na, ulangin na na. Dapat karon nga buhay ka pa, mo ilang ka nga makasasala ka. Mo ilang ka nga si Kristo rin nagbayad sa kasalanan nimo. Lord, thank you for dying at the cross for my sins. Hindi ko ngayon, di ko tapos, apan salamat, di mo kong pagkamatyan sa cross, di kong ulaan siya mong dugo. Mura ginibatan nimo. Nag-ingon ang Diyos, 2 Corintios 6:2. Gidungog ko kamo sa takna na akong ikahimutan. Naitak na ang ginamahimukot kanimo kung mutawag kaniya. O ka na karon nga buhi pa ka. O gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Na adlaw sa kaluwasan na gihatag sa Ginoo nga andam ka sa mutabang nimo. O ka na karon nga buhi ka pa. Mao na kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy. So, dapat dawato nimo ang kaluoy, ang kaluwasan ng anyag sa Ginoo. How? By faith. Sama rin na sa kalalaki. Nagugma sa kababae. Yung siya nga, Dad, I love you so much. Mata na. Yun sa pagdawat sa budget ang iyagong. Hindi kubos. Ang gugma di makita. Pero, dawaton ba niyo akong gugma? Kung saan magpagdawat, sari mo tuo ka nga, may gugma sa nimo, imong gidawat. Ang gugma niyo. And that is like accepting Jesus by faith. Jesus said, I love you. I died for you. Will you accept me? Believe in me as Lord? What do you want to do? Believe in Jesus. Di makita ang pagtuto. Muna nga,
gidawat ni mo si Jesus na di makita because it's by faith. Sama na sa mas laki. I-offer sa babae. Kung gidawat sa babae, nagkauyab sila. Kasi magdawat. May balde, iso lang. Ang baji nyo na nituo ko magimahal ko ni mo. Gawaton ka. Ako. Kaya ko mas na. Ang relasyon. Ina na ang pagdawat ni Jesus. Mutuo ka sa i-offer nga love nga. Higugma kanina sa nana ka. Kung malangkat na akaroon na buhay ka ka. Siguro ang analista na ang imong ngalan sa libro sa kinabuhi. Dito sa langit, aron patay man o buhi, inibalik ni Jesus, dili ka mabalaka. Anong mga tao balaka sila o kapit ang matay? Kay ilang nahon na, sa ako kaingon ani, hindi ka matay na. Akong parta na dako, akong yuta, akong negosyo, di gino kataban ako sa langit, di gino madan ako. Wala ka na ka. Pero kung si Kristo ang gituan, gitawat as Lord and Savior, o siya ang judge dito, di ka mahadlok, matarangka. Simple lang. Hindi abot ka dito. Nano ako makang asos natin? Kung ito ba, because I believe in Jesus as my Lord and Savior. Kung balibre ka sa nimo, imong Lord and Savior ang judge, welcome to the paradise. Welcome to the kingdom of God. Kaya misaad siya nga mubalik aron pagkuha sa mga nagtuo kaniya as Lord and Savior. Doon ang second point. Duran, he says, ayaw ka bala ka. Ano? He prepared a place for you in heaven. Sa kadapit niya, why sama nila kita? Di na sa kalibutan, mubila ka, mag-uol ka, pero kinisaad niya, huwag na dito. Pero mubalik sa pag-usap. Yung Jesus, verse 3. O kung atuan ako dito, o makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako. O kuhaon ko kamo. Aron bisag asa ako, atua usab kamo. Mubalik siya. Mga tinunan, ay huwag kabalaka kagoon na patsyon ko. Huwag ako sa krus. Kinahanglan ni siya. Para makaano ko dapit alang ninyo. Kung makaano ko dapit alang ninyo, mubalik. Kuhaon kamo. Ang asa ako, tuwasam ka. Unang Tesalonika 4:17 iman, og mukunsad ang Ginoo das langit, ang pabalik na sa rapture. May unang mabanhaw kadto nga mata nga nagtuo kaniya. Kanang pulong nagtuo, gabalik-balik sa inyo. Wala gina imong armas nimo. Makasiguro kang ibalik sa Ginoo, uban kanina kung nagtuo kanina. So, unya kita nga buhi pa ni adtong adlaw, bayawon uban kanila dito sa mga panganod. Aron pagsugat sa Ginoo kita unya uban na kanunay sa Ginoo. Kung ikaw ganahan ka nga uban sa imong minahas kinabuhi imong panay, masawa, na gusto mo nga, di na maglagyo, kung saan ka ang Ginoo. Ay kauban mo kanunay, wa na problema, wa na kulana, managkasakit, ganang-ganit ka mag-uban siya mo. Wa na kasawa nga, pag-awal mo usahay. Kung sa'yo ganit maubos pa kanya usahay, kung saan ka ang Ginoo. 20 peso ang universe. Nagsulti niya dahil ang kanyang mga pinungan sa mga tao. Makapahupay. Because Jesus will come again. Don't let your heart be troubled. Whether you are dead or alive. Katulong. He is the way. Jesus said, don't let your heart be troubled because I prepared a place for you in heaven. Why samang dapat ikaduha, I will come again. Number 3. I said, ako ang dana. Si Tomas, naglibog. Kung sa pasabot ni Jesus, lumuad to sa dito. Busan mo na si Tomas, apan si Tomas ngayon kaniya. Ginoo, wala kami may balo kung asa ka kaingon. Busa unsaon manamo, pagkatulko sa dalan, galibog sila.
kailangan una mo nila na si Jesus mo rin as king literalis kalibutan. Kaya mo nag-expecta sa mga Rodeo nga Mesiyas, political leader, to liberate nila from the bondage of the Roman Empire. Pero si Jesus, dili nga na. Unang panahon niya, Messiah servant. Dapat matay sa una. Usa, naglibog yung tinan niya, si Tomas ng Utana. Ginoo, wala kami may balo kung asa ka paingon. Usa, kung saan na namo pagkatulto sa dalan. Igawas ang versikulo nga usas pinakailado sa Biblia tungod sa pangutana ng Tomas. Jesus said, ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kung dili pinaagi ka na. Walay makaadto sa langit kung dili pinaagi ni Jesus. Don't let your heart be troubled. Believe in Jesus. Mura dili si Peter. Because He is the way to heaven. Wamingan nga, He is one of the ways to heaven. He is the way. Niniwa nila yun. Ako ang dalan. O sabihin nga, usapos mga dalan. He is the only solution for a troubled heart. Si Kristo na yun ang pinakasulbad sa kasi nga magulanon. Kung saan kagulanin mo, problema na sa kwarta, problema na sa imong relasyon sa imong manang sa kinabuhi mo, problema sa balatian sa lawas, problema ka na matyan ka, ang sulbad sa kanang problema o kagulanan, only Jesus. Sala makahatag nimo sa kahupayan, hindi mahatag nimo sa Diyos. The only solution for a troubled heart is only Jesus. Yun siya sa John 16:33. Gisulti ko kaninyo, aron makabaton kamo kalinaw. Pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako, mato ni Jesus. Pantuston kamo sa kalibutan, apan ayaw kabalaka, gidaog ko na ang kalibutan. Jesus sa verse, ini kalibutan itong ipuyaw, puno o mga pag-antos. Christian man ka o sa dili, believer ka ni Christ o sa unsa imong relihiyon, di kalibutan na, puyo ka, daghang ka pag-antos. Iman si Jesus, pantuston kamo sa kalibutan, apan ayaw mo kadlo, idaog ko na ang kalibutan. Kung sa'y problema, hindi mo na kalibutan na, ipindi na ng Jesus. Problema ka sa mga anak, balatian, mas kinabuhi, pinagtanan, idaog na ni Jesus. Usa, dapat kang ay usanin ni Jesus as Lord and Savior. If you have Jesus, you have peace. But if you don't have Jesus, you are in trouble. So I challenge you tonight, my exoon, as closing sa atong mensahe, to give you chance, to give you opportunity to surrender your life to Jesus. Let us close our eyes, atong iduko atong ulo. O wala doon yung mensahe sa Ginoo nato na ba? O kini nga mensahe para nato rin tanan. Napaingon ko o pumatay. Kaya may chance pa ta. Mahataw desisyon o pilit ng Jesus or virgin. Pagka Bible, nag-encourage ka na to, choose life, choose Jesus. Choose life. How? Acknowledge Jesus in your life. Lord Jesus, I'm a sinner. I cannot save myself. Usa salamat imong gipayran sa Kristo sa mga sala. Luwaton ka nako, tuan ka nako nga ikaw ra gyud ang dalan makahatod ako sa langit. Ikaw ra akong nanubo sa kinabuhi in Jesus. I trust in you. I surrender my life to you, Lord Jesus. Come into my life. Come into my heart as my Lord and my Savior. Thank you for the message. Thank you for your word, Lord, that remind ako. Ikaw nagsaan kung naa ka sa mong kinabuhi. Di mi ang mabalaka sa bisang unsang maabot sa kinabuhi. Kaya ang kinabuhi na sunod, mas libot pa ka sa diri. Basta na Kristo ang kinabuhi. Lord, bless these people.
Ini mga tao din nga mati, Lord. Kaya huwag ka sa kasing-kasing nila. Kaya huwag ka sa mga kabalakan nila. Kaya huwag ka sa mga problema. At ikaw ra ang magabunto sa kanang problema. Kaya gidaog mo na ang kalibutan. And speak in their hearts. Kaya huwag ka sa mga kasing-kasing, Lord. We commit everything to you because without you, we can do that. Thank you, Lord Jesus. Kung wala ka, wala'y paglamong kinabuhi, namong kamatayon, dagko yung kapintihan. Kapag salamat nga namatay ka sa krus, parang kumamatay din, mahimong dagko ang kakauban. Ang kapuyo, ang ganito sa katapusan, sa dindot ang dati, sa wak na katapusan. In the name of your Son, Jesus Christ, ang makang pasalamatan. Amen. Amen. Okay, magaling. Amen. Praise God's message. So indeed, is the source of everything, no? So the truth and the life. So if ever yan dapat So, indeed, ang Ginoo is the truth and the life, no? So, na may purpose ang Ginoo nga nato dani karon. So many instances, matyan man ta, but we still gitagaan ta sa Ginoo kinabuhi, nga purposeful, nga iya tang gitagaan og kinabuhi to praise Him. So, manindog ta for the last time. Nato siyang katahan o gawitan. Hangtod may kinabuhi. So, hangtod may kinabuhi, magadayag ta, magasimba sa atong buhi ang Diyos. Let's praise Him. Kalibutan upan sa dakong katuyuan inisudong ko sa kalangitan mga bulano kabituon na imong gipahimutan mga pagantos ning kinabuhi imong gipas-an alang ka na po sa kahugawan imong gihinluan kinabuhi ko karon naugasan sa milimong dugo walay sama kanimo kagamana walay arang makatupong sa gugmamo takusog angayan pasidunggan ka antod may kinabuhi antod may kusog antod may gininhawa sa kabil ko himayaon ka antod niya ka sa kasing-kasing ko mayaon ka o alagaran ko Ginoo tuloy ko Mr. Nahimugso ko ng kalibutan uban sa dakong katuyuan inisudong ko sa kalangitan mga bulano kabituon na imong gipahimutan mga pagantos ning kinabuhi
Sidunggan ka, hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog, hangtod may giminhawa, sa gabil ko imayaon ka, hangtod niya ka, sa kasing-kasing ko, mayaon ka o alagaran ko. Hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog, hangtod may gininhawa, sa gabil ko himayaon ka, hangtod niya ka, sa kasing-kasing ko. Mayaon ka o alagaran ko, Ginoo. Yes, Lord. Ikaw, ang amo ang kinabuhi, Lord. Wala na milain, Lord God, na gipangita, Lord God, kundi ang imong gugma, Lord God, nga imong gipakita ka na mo, Lord God. In the past years, Lord, nga imong gihatag ang imong anak, Lord God, nga si Jesus Christ, Lord, to die on the cross for our sins, Lord. We thank you, Lord, nga for the salvation, Lord God, that we had, Lord God. And by that, Lord God, we can assure, Lord God, our names will be written in the book, Lord God, of life. We thank you, Lord God, for everything nga imong gihatag ka na mo, Lord. Whatever the instances sa among kinabuhi, Lord, may ikaw unta, Lord God, nga magpainumdum ka na mo. Nga kaninga mga instances, Lord God, lumalabay lamang, Lord God. It's only temporal, Lord. Dili siya lifetime nga mahitabo ko na mo, Lord God. Kundi ang lifetime nga, ang imong gihatag is the paradise, Lord God, nga imong gianta para ka na mo, Lord. We thank you for this service, Lord God, nga natapos. We thank you, Lord God, for your love. The glory, Lord God, and the honor, praises. In Jesus' name, amen. Tawag ang katulong. Kaya nakalimutan ko sa mga dali ka. Napagaw ko din sa mga